suntukan na lang. Ikaw naman itong may kasalanan. Bakit hindi ka bumabaryan at nang makita mo ang hinahanap mo? Abay, hindi ko na po itutuloy at baka pati ako madala riyan sa tinatawag na init ng ulo sa kalsada. Pamilyar po ba sa inyong mga binitiwan kong salita? Nakasaksi na ba kayo ng away ng mga motorista sa mismong kalsada? O di kaya ay wag naman sana nasangkot na rin kayo sa mga ganitong insidente? Kung bakit po natin pinagtutuunan ng pansin ngayon ng road rage ay dahil balitang-balita ang isang insidente kamakailan lamang kung saan isang family driver ang binaril at napatay sa EDSA Ayala Tunnel sa Makati City. Po natin, ito po yung EDSA Tunnel. Ito yung papunta sa southbound, puntang Alabang. Ito rin din yung dire-diretso po ito papuntang Makati Ave. Okay? So mamaya makikita natin yung black na Mercedes na itim dito, and then yung white Toyota na nandito. Makikita mo dito na dito niya binaril. So dire-diretso po yung ano diyan, yung Innova hanggang sa nasasad dito. Okay, itong bumaril na itim na kotse, dumire-diretso dito, hindi niya sinundan yung sa tunnel, yung nabaril niya. So dito po siya dumiretso, and then nakakita tayo ng CCTV dito, pumunta po doon. Medyo nakat tayo pero ongoing pa rin po yung ano natin sa CCTV. Si Aniceto Mateo na isang family driver ay binaril ng isang suspect na nagmamaneho ng isang itim na Mercedes-Benz na natuklasang nakarehistro sa isang Susumo Hosay ng Las Piñas City. Gayunpaman, si Gerard Raymond Yu ay naaresto dahil sa matibay na ebidensya laban sa kanya. Ayon sa pulisya, isa sa mga baril na nakumpiska mula kay Yu ay tumugma sa bala na nakuha sa lugar kung saan binaril si Mateo. Bukod dito, nagpositibo si Yu sa gunpowder nitrates na nagpapatunay na siya nga ay nagpaputok ng baril. Ang tao kung kanino nakarehistro ang sasakyan ay paharapin upang ipaliwanag kung bakit si Yu ang nagmamaneho ng sasakyan at kung bakit may dalawang plaka ng sasakyan na nakuha sa bahay ni Yu. Ang road rage ay tumutukoy sa anumang kilos na nagpapakita ng agresyon o marahas na pagmamaneho o hindi mabuting asal sa kalsada ng isang driver laban sa kanyang kapwa-driver. Noong 2004, nagsimula ng dumami ang mga insidente ng road rage sa buong mundo habang nagiging mas agresibo ang mga driver sa kalsada at sa trapiko, maaring bunsod na rin ang maraming ibang kadahilanan. Sa Pilipinas lamang, tumataas ang bilang ng mga ganitong kaso kung saan 8 sa bawat 10 driver ay umami na sila ay naging agresibo sa pagmamaneho kahit isang beses sa isang taon. Bukod naman sa kamakailang insidente ng road rage sa Makati, matatandaang nagmarka sa kasaysayan ang taong 1991 kung kailan sa isang insidente sa kalsada ay isang engineering student ang binaril sa ulo ni Rolito Go, isang construction magnate sa San Juan. 6 na araw matapos ang pamamaril at pagkatapos ng isang investigasyon na nakapag-identify sa kanya bilang suspect, sumuko si Go sa pulisya at kinasuhan ng pagpatay na humantong sa kanyang pagkakakulong ng 40 taon. Noong 2023 naman, naganap ang isang high-profile na insidente ng road rage pa rin nang si dating police officer Wilfredo Gonzales sakay sa pulang Kia Rio ay kinat ang daan ni Alan Bandiola na nakabisikleta habang nasa bike lane malapit sa Welcome Rotonda. Matapos ang alitan, bumaba si Gonzales mula sa kanyang sasakyan, naglabas ng baril at nagbantang gagamitin ito at sinampal pa si Bandiola. Habang si Bandiola nagbayad pa ng 500 piso kay Gonzales para umanong pinsala sa kanyang sasakyan dahil na rin sa takot. Gayunpaman, kumalat ang video ng insidente online na nagresulta sa galit na reaksyon ng publiko na nagtulak kay Gonzales na sumuko sa Philippine National Police kinabukasan.
Isinasagawa pa rin ang investigasyon upang matukoy kung tama ba ang pagkakahawak sa kaso ni Gonzales dahil sa mahinang parusa na 2 taong pagkakabawi lamang ng kanyang lisensya ang ipinataw sa kanya. Ang insidenteng ito ay nagbigay daan rin sa pagpasa ng bagong batas na naglalayong magpataw ng mas mabigat na parusa sa agresibong pagmamaneho at gawing kriminal ang pagro-road rage o gawing krimen ang pagro-road rage na kilala bilang Anti-Road Rage Act of 2023. Ayon sa MMDA at Metro Manila Accident Recording and Analysis System, umabot sa 11,096 ang bilang ng mga namatay na sa aksidente sa kalsada noong 2021 na karamihan ay bunga ng road rage. Noong 2022 rin, ang road rage hindi dahil sa kakulangan sa pagmamaneho o kaya'y depekto ng sasakyan ang pangunahing sanhi ng 72,000 na aksidente sa kalsada sa Metro Manila. Bukod sa Anti-Road Rage Act, ang pamahalaan ay naglalatag ng mga seminar at kampanya tulad na nga ng Nag-iinit ka na ba? Baka ma-road rage ka upang magtaas ng awareness tungkol sa road rage. Noong 2023, lumikha sila ng mga eksklusibong motorcycle lanes, bike lane dividers at iba pang paraan upang mapaluwag ang trapiko na isa rin sa mga pangunahing dahilan ng road rage. Nagbigay rin ng ilang payo ang Land Transportation Office upang maiwasang maging biktima o aggressor sa mga insidente ng road rage, kabilang ang pag-alis ng maaga upang hindi laging nagmamadali. Ang pagmamadali at pagiging late sa destinasyon ay nagdudulot ng pagkagalit at maaaring humantong sa pagsabog ng emosyon. Paggamit ng mapa o kaya GPS system ay pinapayo rin upang mahanap ang destinasyon ng maaga, lalo na para sa mga bagong driver. Makakatulong ito sa pag-alam ng oras ng pagdating, yung tinatawag pong ETA, at makakatulong din upang maiwasang makagalit ng ibang motorista sa daan. Isa pa ay tsaking nasa maayos na kondisyon ng sasakyan dahil ang isang sira-sirang sasakyan na kailangan na pong i-maintain ay nakapwesto na ng hindi tama sa kalsada ay maaaring magdulot ng road rage mula sa ibang motorista at mga pasahero na rin. At isa po sa pinakaimportante ang paglayo ng mobile phone habang nagmamaneho dahil ito ay nakapag-aalis po ng konsentrasyon natin sa kalsada at higit sa lahat nagpapabagal din sa mga nasa likod ng sasakyan na hindi lang sa gabal ay posible ring magpagalit sa ibang motorista. Ngunit kung hindi may iwasan na makasalubong ang mga bad drivers, drunk drivers at masamang panahon, defensive driving po ang maiging pangunahing pamamaraan upang makaiwas sa disgrasya at posibleng alitan sa kalsada. Yang defensive driving techniques ay nakasalalay sa pagiging alerto sa daan at siguraduhing mayroong complete control sa sasakyan nang walang expectation na maging maayos ang pagmamaneho ng ibang motorista. Paalala lang po, wala naman pong dagdag konsumo sa gasolina kung tayo po ay magpapasensya. Kung mayroon man po tayong pinagdadaanan, sa atin man pong tahanan o kaya naman sa trabaho, subukan po nating huwag dalhin ito sa kalsada sa abot ng ating makakaya. Stay safe po at happy driving!